O mga kabarya, may pag-uusapan na naman tayo ngayon. Ang 25 centavos na BSP series. Yan po, ang nakikita ninyo ay 25 centavos BSP series. Pero ang pag-uusapan po natin ay itong puti na 25. Yan po. Kakaiba po. At kung tawagin nga po ito ay rare. Yan po ang topic na pag-uusapan natin pagkatapos lang po ng aking maiksing intro. Isang manigong bagong taon ho para sa lahat ng mga kabarya, mga senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan. Ito po, ngayon ay mayroon tayong coins dito ngayon. Ang 25 cents ng BSP series. Yan po, pag-usapan natin. Ang nakikita niyong coin sa ating harapan ngayon ay ang 25 centimos na BSP series. Ang pangkaraniwan pong kulay niyan, ito po ay gold. Ito pong mga barya natin ay masasabi kong uncirculated kasi hindi pa ho nagamit yan. Yung pong nasa gitna, mga uncirculated, tapos yung nasa gilid mga gamit na. Ang kulay po niyan ay kulay tanso. Kaya kung titignan niyo po ang composition ng yan ay brass plated steel. Yan po. Makikita man ninyo, nakasulat ang 25 centavos sa gitna, 25 centimo. Yan. Tapos, sa ibabaw naman, yung nakapabilog ay Republika ng Pilipinas. Tapos yung petsa ng pagkakagawa, 2015. Yan po ang nakalagay dyan sa barya na yan. Pero sa likod niyan, makikita naman natin, ayan. Yan po ang likuran ng barya na yan. Nakikita nyo. Ayan. Mayroong araw, may bundok, may sagisag ng watawat ng Pilipinas, at yung 3 star, saka yung araw, ayun. Tapos yung nakasulat, Bangko Sentral ng Pilipinas. Tapos yung petsa ng pagkaka-establish, 1993. Yan po. Makikita ninyo mabuti. Ganyan kaganda ang coins natin. Mahirap lang ipaliwanag kung bakit nagkaroon ng ganitong kulay na ang coins. Yan, ang coins na ganyan. Ito po ay masasabi kong error coins dahil nagkamali ho yata ng planchet na ginamit o nagkaroon ng depekto sa kulay. Naging kulay puti po. Ayan. Yan po ang coins na yan. Tignan niyo, puti. Kaya po, hinanap ko sa YouTube yung ganitong klaseng barya ay yung ibang vlog ay sinasabi nila na ito daw ay rare. Rare po ito sapagkat madalang makita. Yan. Pero may nakikita po ako sa ibang vlog na talagang merong ganito. Meron silang tigi-tigisang nakuha nito. Ako po sa pananda ko, pangalawang item ko na nakakuha ng ganito. Hindi ko lang malaman kung saan ko na ilagay yung una. Yan. Maganda na naman po. Nickel ang kulay niya. Maganda kung ihahalo mo sa
mga dilaw na coins ay kitang-kita mo siya. Yan. Ang value niya naman, iisa lang naman, 25 centimo. Yun. Kaya hindi mo mapagkakamalan na ito mamahalin. Pero pagka ganitong error coins, may additional value po yan. Yan. Sa additional value tayo babase kung magkano natin ipagbibili yung ganitong uri ng coins. Yan. Kasi po, yung ibang mga kolektor, kapag nakakita ng kakaiba, ay gusto nilang mabili. Kaya kahit sa magkanong halaga na inaakala nilang akma sa presyo ng coins na kanilang binibili, yan, bibili nila. Isipin mo naman, sa dami ng coins na nandito sa Pilipinas na 25 cents, mapakadalang niyang ganyang silver na makikita mo o yung nickel plated. Yan. Mapakadalang. Kaya maraming kolektor ang naghahanap niyan. Sabi nga, ito ay rare. Rare coins. Kumuha po ako ng magnet at sinubukan kong idikit ang mga barya. Yan. Dumidikit po. Dahil po itong mga coins nito, yung magbuhat sa 2003 hanggang 2017 ay tinatawag na magnetic. Tapos yung 1995 hanggang 2003 ay non-magnetic. Ito pong coins natin, yan, hindi po dumidikit sa magnet. Yan. Ayaw pong dumikit sa magnet. Yan. Tama yung sinasabi na non-magnetic po ito. Nakabilang sa non-magnetic yung petsa na 1995 hanggang 2003. Yan po. Tingnan naman natin ang value niyan sa ngayon sa kasalukuyan sa numista. Yan. Ito pong barya nito ay may petsang 1996. Ang good po niyan ay 3 pesos. Yung very good, 6.90. 6 pesos, 90 centavos. Saka yung fine, ganun din. Yung very fine ay 12 pesos. Yung extra fine po ay 14 pesos at yung almost uncirculated ay 19 pesos. Pero yan po ay sa regular na coins na ganito ang kulay. Yan. Dito po sa numista, wala pong nakasulat na presyo yung mga nickel na ganito. Yan. Wala pong nakasulat na presyo. Magkakatalo na lang po ito sa atin at sa kausap natin na bibili nito. Yan po. Magkakaroon ng pagtatalo o pagkakasundo sa dalawang nagbibilihan. Kasi sinasabi ko nga po, may mga kolektor na kahit mahal, kapag gusto nila ang isang coin, ay kanilang binibili. Yan. Ang mga presyo po dito sa numista ay sa ganitong coins po umaayon. Yan po. Pero sa kakaibang coins na katulad nito, wala pong presyo. Ang pagbabasihan na nga lang po ay yung pagkakasundo ng dalawang nagbibilihan. Yan po. Dito naman po sa eBay, kapag ang presyo ng inyong coins ay, kapag ang petsa pala ng inyong coins ay 1995, yung 25 centimo na yan. Ang unang presyo po dito sa eBay ay $12.93. Yan po ang presyo. Yung pong pangalawa, kung 2003 ang inyong coins, nagkakahalaga po ng 7.80 cents. Kumbaga, $7.80. Yung isa, $12.93. Yan po.
Dito naman sa Numis Corner, may presyo na po ang nakalagay dito, yung 1999 na petsa ng pagkakagawa sa coins na yan, na bronze na itsura yan, bronze plated. Nagkakalaga po ng 11.95 euro. Yan po. 11 euro 95 cents. Yan po ang halaga niyan. Yan po lamang at wala nang iba. Wala na po akong makitang presyo dito sa eBay Saka sa Numis Corner kung hindi yan lang po. At kung may naitatabi po kayo na ganyang klase ng barya, yan. Itabi nyo na po muna at pag nakakita kayo, ibenta nyo sa mga kolektor ay tsak pong magugustuhan at bibilihin yan. Maipagbibili nyo po sa mataas na halaga yan. Dahil nga po kakaiba at kung tawagin nga po ay rare. Yan po ang ating barya sa araw na ito. Hanggang dyan lang po lamang ang aking pagbabahagi. At muli, nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aking mga vlog. At sa huli, ay masabi kong mabuhay tayong lahat.